ASD. Bakit man? Si LRFD is load resistance factor design. So meaning, gagamitin natin is factored. Ano ba yung factor design natin? Or factored load natin? Yun yung 1.2 dead load, 1.6 light load. Kung 2001 NSEV pa, that's 1.4 pati 1.7. Kung may earthquake loads, meron ding factor for the earthquake load. Diba? Yung mga ganon. Yun yung factored load. Si ASD naman is the allowable strength design. Ang gusto ni ASD is mismong service load. Kung 412 lang yan, 412 lang. Kung 380 yan, 380 lang. So ganun ganun yung difference ni LRFD and ni ASD. So sa load pa lang, magkaiba na sila. The member has a length of 2.7 meters and is to be connected to one leg only. So we have to consider itong mga terms na to. Anong meaning ng to one leg only? Ang sabi sa problem is a single angle tension member. So pag sinabi nating single angle tension member, ibig sabihin nun ay hindi na doon. Angle siya. Ayan, okay. So angle yung section natin. So pwedeng ganyan. No? Okay. Ang length niya, perpendicular to the screen. So if 3D natin to, pag ganun, ang length niya pag ganun is 2.7 meters. Connected siya on one leg only. So ibig sabihin, it's either itong, kasi unequal yung sample ko sa figure or sa screen na gidrawing ko. So pwedeng sa longer leg, ayan, dyan lang siya nakafasten, or sa shorter leg. No? With one leg, to one leg only with a 22 mm diameter bolt, at least 3 in a line. Okay, so in one line, this is one line, at least 3. So pwedeng 4, no? Pwedeng 5, depende sa atin. No? Assume that only one bolt is to be located at any one cross-section. So ibig sabihin sa one of the two legs niya lang. Given yung properties ng steel na gagamitin natin, 836 daw, so may Fy and Fu na tayo, and meron na tayong reduction coefficient na 0.85. So actually, pwede pa nga walang reduction factor eh. Kaso, hindi rin given yung centroid dito. So kung may centroid dito, pwedeng hindi to given kasi pwede naman natin isolve yung shear lag factor using case 2. Pero given naman sa problem, so at least nabawasan na iisipin natin. Okay, design the angular section to carry the loads. Now, meron tayong choices dito. No? May different sections. These are all angles. And given ang area nila and given din ang minimum radius of variation nila. Now, ang task natin is to design the section. Pipili tayo ng section na sufficient mag-carry doon sa given na load. Okay, paano natin pipiliin yung section? Kasi pwede natin piliin yung malakas na section. Anong pinakamalakas? Pinakamalaki. But the thing is, pag magde-design tayo, hindi lang yung strength yung i-consider natin. Una, strength. Pangalawa, practicality. Pangatlo is aesthetics. Okay, ano yung strength? Strength is dapat kaya niya yung load na isusupport niya. Kasi kung hindi niya rin kaya yung load na isusupport niya, wala rin siyang kwenta, di ba? Kahit gaano pa siya kaganda, kahit nagamit natin siya pang-connect, wala rin. Kasi kung hindi niya masusustain yung load, wala rin siyang kwenta. So that's the first thing na kailangan natin i-consider. Pangalawang kailangan natin i-consider is connected dun sa pangatlo, yung practicality pati aesthetics. Yung practicality is, hindi tayo basta-basta pipili lang ng mga sections. Let's say for example, ito, piliin natin yung may pinakamalaking section kasi for sure, kakayanin niya na yun. The problem is, kung merong mas maliit na section na pwede sana natin gamitin, mas makakatipid tayo sa materials, di ba? Kasi kung si malaki at si maliit, both kaya nila, doon tayo kay maliit. Si mas maliit, mas mura, di ba? Mas maliit, mas magiging aesthetically pleasing siya. No? Di ba yung mga architects, ayaw nila masyadong malalaking beams, di ba? So yung mga ganun, no? Ayaw nila masyadong malalaking angles, masyadong malalaking structural members. So yun na yun, doon na papasok si aesthetics. Si economy naman is the lighter the material, the cheaper the cost. So kung both sila, si lighter and si heavier, makaya nilang i-support yung load, piliin mo si lighter kasi mas makakamura ka. Diba? So, yun yung mga kailangan natin i-consider. That is why, hindi tayo basta-basta pipili lang. Ang pipiliin natin is yung, pipiliin natin yung section na
kaya niyang i-support, i-sustain yung load, at the same time, is the cheapest. The cheapest. Yung pinaka makakamura tayo, or the lightest, no? Yung pinaka lightweight. Okay, so let's start with introducing muna sa inyo, slenderness ratio, kasi hindi natin siya nabanggit. Ano si slenderness ratio? Si slenderness ratio, class, is siya yung kalaban ng steel pagdating sa buckling. Siya yung consideration natin or property ni steel na kalaban ni buckling. Ano si buckling? Si buckling is, let's say for example, meron tayong pin rod or let's say angle. Okay, meron tayong angle. Pag kinompress natin yung angle na yan, ang tendency dyan is magbabakel yan. Magiging ganyan siya. Saan siya magbabakel? Depende kung saan siya mas mahina. Okay? If this is the cross-section of the angle, meron siyang dalawang axis, pwedeng about the y, pwedeng about the x. Yan yung slenderness ratio. Mas malaki yung slenderness ratio, mas critical siya sa buckling. That is why the code is requiring a limit for critical slenderness ratio. Sabi sa code, dapat daw yung slenderness ratio natin, which is represented by L over R, should not exceed 300. Unitless itong 300. Okay? So ang length refers to the length of the, or letter L represents the length of the member, and si R naman is the least radius of gyration. Ano si radius of gyration? Si length, alam na natin si length, kung gaano kahaba si member. Si radius of gyration naman, class, is, okay, if this is the section, tandaan nyo ito, baka maglabas sa quiz ninyo ito. Si radius of gyration, ang formula lang niya is square root of I over A. Okay? Si I is the inertia of the material, si A is the cross-section of the material. Ito siya yung nagpe-prevent doon sa cross-section na magbakel. So, mas malaki yung R, mas malaki yung radius of gyration, mas matibay siya sa pagbakel. Kasi mas matibay siya sa bending. So, ngayon, ang pipiliin natin, the least, yung smaller. Kasi doon siya mas mag-critical sa buckling. No? So, ano yung smaller? Smaller of which? Kasi yung radius of gyration natin, pwedeng Rx, pwedeng Ry. Okay, yung radius of gyration natin about X at radius of gyration natin about Y. So kung radius of gyration about X, this is actually square root of inertia natin about X all over the cross-sectional area. At si radius of gyration natin about Y, this is moment of inertia about Y divided by cross-sectional area. Now, the smaller of the two values, yun yung gagamitin natin dito para malaman natin kung ano yung tinatawag nating critical slenderness ratio, which is dapat hindi siya maglagpas sa 300. Okay? But for the purpose of this sample, given na rin si minimum radius of gyration. Pero baka may ma-encounter tayo sa future na problem na walang minimum radius of gyration, tapos ipasolve ko sa inyo, at least alam nyo na that radius of gyration is square root of I over A. Okay? So yan na siya. And ang gagamitin ninyo is the smaller of the two values. Parating dalawa talagang radius of gyration kasi dalawang axis man ang cross-section natin. May about X, may about Y. Okay. So let's start with our solving. Okay. So again, yung problem natin is this. So paano tayo mag-start? Ngayon, hindi binanggit sa problem kung anong gagamitin natin, di ba? So let's just make use. Ay, ba't nagdami? Ay, okay. Ito pala ang tama. Ayan. So given ang barred X, pero sige, mag-stick na lang tayo na given ang U natin is 0.85, no? Para hindi muna tayo mahirapan. Okay, so itong purpose itong barred X is to locate yung ating value ng shear lag factor. But for now, let's just make use of 0.85 kasi nakabulog dun sa una nating nabanggit. Okay, so how do we start? First is, pag-iwalayin lang natin yung solution natin. Meron tayong solution for LRFD and meron tayong solution for ASD para masundan natin, magets natin yung dalawang design na solution. Okay, let's start with LRFD. Sa LRFD, unahin natin si load. Okay. So let's start with the load. So meron tayo ngayong
yung PU natin. Okay? Yung ultimate natin or yung design load natin. So, since LRFD is factored, so ang gagamitin natin is 1.2 dead load plus 1.6 live load. So, we have 1.2 of 412 plus 1.6 of 380. So, that is 1,102.4. This is in kilonewtons. Okay. Ito na siya class, yung RU natin doon sa mga previous natin na sinusolve, no? Yung reduction Rn. Yan na yun siya. Itong RU, yan na yung 1,102 ngayon. Okay. Ngayon sa kabila, sa ASD naman, anong pinagkaiba niya? Yung allowable natin, gagamitin natin is just the dead load plus the live load kasi wala naman tayong factor pagdating kay allowable strength. So we will have 412 plus 380. So that's 792. Okay? So yun ang difference nila. Pagdating kay load, si LRFD is gumagamit ng factor, si ASD is gumagamit ng service load. Meaning ng service load is the actual load. No? Mismong bigat ng tao, mismong bigat ng furnitures, mismong use ng mismong type ng occupancy, kung office ba siya, kung ano yung live load pang office, yun lang siya. Hindi na siya i-factor. Okay. So after natin kay load, punta naman tayo sa magiging nominal natin. Okay. So ang formula natin, kasi kukunin natin yung wag na lang yung calculate. Kukunin natin ngayon yung gross area natin na requirement. Okay, so ano yung gross area natin na requirement? Since meron tayong tinatawag na yielding of the gross area, so yun doon natin kukunin. So di ba ang formula natin for yielding ng gross area is reduction Rn, which is reduction times FYAG. Okay, so this RU is this one. So yung reduction natin is 0.9, so magiging with RU is equal to our PU. So meron tayo ngayong RU na 1,102. Ay, nangyari dyan. Nagpalitan sila. 1,102.4, this is in kilonewtons, is equal to 0.9. Fy natin is 248. This is in newtons per square millimeters kasi MPa. Okay, saan galing si 248? Kasi 836 daw. Kahit hindi pa nabanggit yung Fy and Fu dito, memorize na natin na pag 836, 248, Fu 400. 0.9 times 248 times Ag. Okay? So yung RU natin, naka-kilonewtons, mag-multiply lang tayo ng 1,000 para maging newtons, mag-match dito. Matitira is square millimeters. So gross area natin, makalculate na natin. So we will have 4,940. I'll just round this up. Ito yung i-require sa atin ni yielding ni gross area. So meaning, dapat yung gross area natin never bababa dito. Kasi pag bumaba dito, hindi kakayanin nung section natin yung PU natin. Okay? So this is for requirement natin sa gross area sa LRFD. Pagdating naman sa ASD, ano yung requirement natin ng gross area? Ganun din yung calculation natin. We have RU is equal to Rn over factor of safety. So we will have, may RU tayo. Ang Rn natin, this is FUAE. Ay, sorry. The same, FYAG pa rin. Ba't nag-net? FYAG pa rin tayo. Over factor of safety. So AG natin will be RU, that's 792. Okay, multiply ko lang ng 1,000 para maging newtons. Cross-multiply natin si factor of safety, which is 1.67 for yielding ng gross area, divided by Fy natin, that's 248 newtons per square millimeters. So ang gross area natin na requirement, if mag-ASD tayo, will be 5,334. I-round up ko lang kasi requirement lang naman to ng AG. Hindi naman natin to i-declare na final answer natin. Okay, so yan na siya. Hindi connected si LRFD and ASD ha. Pinagsabay lang natin i-solve kasi hindi naman nabanggit sa problem. So para
para makasolve na tayo ng dalawang sample in one problem, solve na natin ng sabay. Okay, so far, nagigets, nasusundan. Okay, so, yeah, nice. Okay, so meron na tayong required AG for LRFD and ASD. Ngayon, balik tayo sa sample, sa choices natin. Uy! Wait lang. Ang galing. Wait lang. O, di. Kunyari lang. Kunyari, yan yung nangyari. Ha? So, anong napapansin nyo? Tingnan nyo yung LRFD natin. Ang area natin na requirement, 4940. Meaning, bawal tayong, saan ba yung ballpen? Bawal tayong bumaba sa 4940. Eh, ang choices natin, bumaba lahat. Yan. Kasalanan ng given. Wait lang. Paano ba natin take off? Walang yan. Wait lang. Okay, kasalanan to ng choices ha. So, hindi siya mali yung solution natin. It's about the choices. Kasi, hindi sufficient yung choices. Okay, bakit naman ganito yung nangyari sa problem natin? Kasi yung original nito is hindi naka-separate si dead load and si live load. Ginawaan ko ng bagong values. So, masyadong lumaki. So, kailangan nating mag-improvise. So, i-freeze ko lang dito habang hinahanapan ko pa ng pwedeng sections. Kung may tanong kayo sa utak nyo, pwede nyo itanong.
Okay, so ito na. Okay, going back to our problem. So, syempre, nasolve na natin yung gross area requirement natin for both LRFD and ASD. So, unahin natin si LRFD. So, 4940. Pili tayo ngayon dito sa mga sections. Ano yung area na pasok si 4940? Unahin natin yung pinakamalapit kay 4940. Bakit man? Kasi yun yung pinaka-cheap. Most probably, di ba? Yun yung magiging parang pinakamura. No? So, that will be this one. Kasi si 4910 is hindi papasa, 4940 man. Okay, again, ang AG natin for LRFD is 4940 and ang pinakamalapit is 540. Hindi, pwede pa ito. 55060. Yeah, 5060. May question ba? Ayan, 5060. Ayan, susundan nila. Yay. Okay, so 5060 yung pinaka. Okay, so yun yung una nating, di pa straight. Unahin natin. Ito na lang i-highlight ko. Okay. So si 5060 yung itatry natin muna. Okay. So si 5060, siya rin yung lightest kasi 39.3. This is in kilograms per meter. Itong weight is in kilograms per meter. So, itry natin or try L203 by 203 by 12.7 for LRFD. Okay, how about ASD naman? Si ASD, ang kailangan natin for ASD is 5334. Piliin na rin natin. So, ano yung kay ASD? Si ASD is green. 5334. So, pwede si 54. Ito. Agree? Okay. 5430. Kasi 5334. Okay, so ang itatry naman natin for ASD, ayun lang si highlight. Okay, try L203 by 152 by 15.9 for ASD. Okay, so this is now our sections na napili. Okay, so saka natin itatry sa yielding ng ating net area. Rupture ng ating net area. So meron na tayo napiling section. For sure, papasa na yung section natin pagdating sa gross area. So check natin sa rupture dun sa ating net area. Wait lang. Yes, ano ako? Sorry. Wait. Okay. So, balik tayo sa LRFD versus ASD. Ngayon, with the section na napili natin, ang ating magiging gross area will be 203, 5060, 5,060 square millimeters. While yung gross area natin dito will be 5,430 square millimeters. So, since ang sabi sa problem is to be connected to one leg only with a 22 mm bolt. Okay, alisin na lang natin yung given na U. Total, nandito na tayo. Para isahan na. Sige. Kunyari walang U, anong gagawin natin? Ang sabi dito is angle siya to be connected on one leg only. So, ibig sabihin, let's say for example, napili natin na leg is the longer leg. Nandito nakakonect yung bolts. Dito siya nakafasten. So, pagdating sa shear lag factor, if you can still recall, mag-fail na to sa case number 1. Kasi dapat sa case 1 is
nakakonect sa lahat ng sections. Sa case 2, pasok siya kasi fastened lang siya on some but not all. Pero may isa pa siyang case kung saan siya pwedeng pasok. That is case number ito. Okay. Pasok siya sa case number 2, which is by formula na 1 minus barred x over L, at pasok din siya dito sa case number 8. So single and double angles, okay, so single angle ito siya, with 4 or more fasteners per line. Ang gagamitin natin is 0.8. With 3 fasteners per line, 0.6. Eh, ilang fastener ba to? At least 3. So, pwedeng 3 or more. Okay? So, if ang gagamitin natin is, let's say 3, okay. So, kung 3 fasteners per line ang gagamitin natin na U is 0.6. From case number 8. Okay. But, if ang gagamitin natin is case number 2, isasolve natin yung ating magiging shear log factor using 1 minus barred x over L for case number 2. Okay. So, ano yung barred x natin? Ang barred x natin, since ang napili nating section for LRFD is this one, so ang barred x natin is 55.1. At ang L natin is wala pa tayong value. Ngayon, for our L, pipili tayo ng spacing. Okay, kung babalikan natin, may spacing tayo na requirements of bolts. Okay, wait lang. Kunin natin ulit. Okay, so anong sabi ng code sa spacing? Okay, sabi ng code sa spacing at section 510.3.3, the distance between centers of standard oversized or slotted holes shall not be less than 2 2/3 times the nominal diameter of the fastener. A distance of 3D is preferred. Okay, so with that being said, let's just stick with 3D. So, ibig sabihin, ang magiging spacing ng ating bolts, if hindi siya given sa problem, kasi hindi siya given pero pwedeng given siya sa problem. Hindi siya given, preferably 3D. Pero since design topic ito siya, free kayo na i-apply kung ano yung gusto nyong specifications. So let's say for example, as long as nakasunod kayo sa code na not less than 2 times 2/3, 2 2/3 of the nominal diameter ng bolt, then pwede. Pwede kayong mag 2 2/3 D. No? Pero
3D is preferred according to the code. So, highly encouraged na 3D kasi mas madali nga siyang isolve. So, yung 2 and 2/3, halos 3 naman din siya. No? So, 3 times nominal diameter ng bolt. Ang nominal diameter ng bolt natin is 22 mm. So, 22 times 3, that's going to be 66. Okay. So, preferable lang yung 66. Pero, like, for example, sa actual, 66, masyadong sabog. In mm man to siya. So, pwede natin gawing 70 para sarado. Or kung naka-inches siya, pwede ring saradong value ng inches. So, let's just say 70 mm. Okay, so again, we are designing. So, may freedom kayo as long as you are considering yung safety, practicality, pati yung aesthetics. Okay, so 70 mm. So, kung 70 mm yan, 3 fasteners per line, meaning, kung ito yung longitudinal view ng ating angle, 3 fastener yan. So, kung 3 fastener, that will be dalawang 70. So that's 140. This will be our L value. So divided by 140. So that's 0.606 or 61. Okay. So if kagaya nito, meron tayong dalawang value ng U, sabi sa code is piliin kung ano yung mas malaking value. Okay. Pero same lang sila halos, di ba? So itong pipiliin natin. Okay? So, ang magiging U natin is 0.61. Now, this is the same dito sa ASD natin, no? With 3 fasteners per line yung napili natin. Tapos on one line lang. No? Kasi ay on one line lang. So, we have the U is equal to 0.61. Okay. So, let's proceed. Meron na tayong spacing. Meron na tayong U. So, magiging net area na tayo. Net area rupture. So, pagdating sa net area rupture, pwede na lang natin i-solve, i-calculate na lang natin yung capacity ng ating napiling net area. Okay? Kasi para hindi na lang natin i-compare yung magiging U natin. Ganito siya, pwedeng gamitin natin yung formula natin ng RU is equal to reduction FUAE. Okay? And whatever the RU here is, dapat hindi siya lalagpas or hindi siya bababa doon sa kakailanganin nating RU, which is 1,102.4. Again, dito pa rin tayo babalik sa load natin na kailangang i-sustain. So with that, compute natin yung ating value ng RU. Reduction natin is 0.75. Okay. FU natin is 400. And AE natin is UAN. Okay. So meron tayong U 0.61. AN na lang yung wala tayo. Okay. Compute natin muna si AN. AN natin will be, pwede natin gawin yung gross area minus yung area na lang ng ating hole. Okay, so we have gross area natin, that is 5,060. Subtract natin yung area ng hole natin. Kung ang ating figure ay paganinto, and yung ating bolt is on one line only, so ang rupture ng net area natin, ang dadaanan lang natin is 1 bolt. Okay, so minus 1 times diameter ng isang hole. Okay, wala tayong diameter ng hole, di ba? Kasi ang meron lang tayo is 22 mm yung diameter na nominal ng ating bolt. Saan natin kukunin yung diameter ng hole? Meron tayong provision sa code. Okay. So according sa code, if ang ating nominal diameter ng bolt is 22, okay, na-discuss natin to ng first triennial to midterms natin.
ang magiging nominal diameter natin ng hole is depende sa gagamitin natin. If mag-standard diameter tayo, that will be 24. If oversized, that's 28. If short-slatted, ito. If long-slatted, ito. But standard lang yung gagamitin natin kasi hindi pa naman natin na-discuss kung para saan si oversized at para saan si short and long slat. Pero may purpose din sila. Pero if yung typical connections lang, mag-standard lang tayo. So that will be 24 yung nominal diameter natin ng hole. So diameter ng hole natin na nominal is 24. So kung 24, plus 2 pa tayo para dun sa effective. So that will be 26. So minus isa na diameter ng hole, 26, multiplied by yung thickness ng ating section. No? Yung thickness ng ating angle. Kasi ito yung angle natin. Dito siya nakafasten. So ang hole natin is diameter na effective multiplied by the thickness. Okay, so now anong thickness natin? Yung napili nating section is 203 by 203 by 12.7. This one refers to the thickness, 12.7. So therefore, multiply lang natin to ng 12.7. So ang magiging net area natin is 4,729.8 square millimeters. So masolve na natin yung RU natin. So ang RU natin is 0.75 times 400 times 0.61 times 4729.8. Divide natin ng 1,000 para maging kilonewtons. So that's 865.553 kilonewtons. Okay, ano yung kailangan nating i-sustain na load? PU. Okay, so ang kailangan nating i-sustain na PU is 1,102.4. Nauubo. Okay, so as you can see, yung napili natin na section is lesser than yung kailangan natin na value na i-sustain, which is 1,102.4. Okay, so therefore, failed yung napili natin na section. So ganun ka complicated or ganun ka tawag dito. Ganun ka challenging si design. Kasi kahit anong effort mo, tapos bigla sa dulo, hindi pala kaya nung napili mong section, babalik ka sa pagpili ng section. Okay? So ganun siya. Kaya siya nagiging medyo complicated. Okay. Ano yung isang pang way? Since hindi naman nabanggit dito, let's say for example, ang sabi dito ay hindi naman to one leg only lang yung binanggit. Pwede natin lagyan ng stagger, no? Para mas maging maliit yung value ng AN natin. Though, hindi natin din sure kasi baka mag-fail pa rin siya dahil nga sa malaking difference natin sa net area rupture. Ano pang isang way natin? Balik tayo sa pagpili ng section. Instead na 50-60, piliin natin yung next na larger dimension para ma-check natin if mag-fail siya or hindi ulit. Okay? So, ganun yung mangyayari. Okay, so second attempt tayo for our erase si ASD. For our LRFD. So, ano bang next sa kay 50-60? Ang next kay 50-60 is si naging black. Ang next kay 50-60 is si 5430. Okay? So, pwede natin itong i-try. And if maging safe siya sa net area, kasi safe na siya sa gross area. I-check na lang natin siya kay net area. Okay? So, i-try nyo kung maging safe siya. So, we have, again, ang net magiging gross area natin this time for our second trial is 5430. Hindi na yung
Hindi na ito yung section natin. No? Papalitan na natin siya ng 203 by 152 by 15.9. O yung itatry sana natin sa ASD. 15.9. Okay, so meron na tayong AG, meron tayong U na 0.61, hindi magbabago yung U natin. Effective diameter natin is 24. So try natin, try ninyo if ang ating RU na makukuha compared doon sa PU natin na kailangan i-support, which is C, sorry, 1,102.4. Sige lang, check nyo. Sige, pag-comment na lang, paunahan na lang, sino makasolve ng capacity nito sa net area rupture. Okay, hintayin ko muna. So I'll just freeze the slide dito. And I'll be back in a few minutes.